Kami lang meron nito sa buong Pilipinas. Ang hirap din naman, kunyari negosyante ka, may produkto ka, ikaw lahat ang nagpo-promote, ikaw lahat. Tapos makikita mo, ang kunti lang ng reseller mo. Question siguro ng mga business owner, paano kung babayarin ito? Hindi ko naman kilala mga resellers na to. Gusto na nilang maging supplier. Gusto nila yung concept na dumami yung kanilang reseller. Saan sila magre-register? Anong gagawin nila? Okay, you can be a dropshipping company also. Nagnenegosyo ka nga at meron ka nga mga products, pero hirap ka namang magpataas ng iyong benta. Kasi minsan, di ba, tayo lang yung nagpo-promote ng sarili nating negosyo. Pero ngayon, mga ka-Best Finds, alam nyo ba na meron palang isang system na pwedeng mag-connect sa inyo sa mas marami pang reseller. So, ibig sabihin, yung effort mo sa pagpo-promote ng products mo, mas madodoble ng mas marami pang tao. Kaya mas malaki ang kita. Baka eto na rin yung chance mo para i-level up yung iyong negosyo. O mas marami pang products mo ang mabenta natin nationwide. Medyo malabo pa sa inyo to, i-explain natin lahat yon sa vlog na to. Kaya samahan nyo kami sa buong vlog na to at pag-uusapan natin etong nauusong bilis benta reselling platform na tinatangkilik na ngayon ng maraming negosyante. At syempre mga ka-Best Finds, ang magbibigay sa atin ng knowledge and full technical na explanation tungkol dito sa sinasabi ko sa inyong kung kayo ay may produkto, pwede na kayo mag-level up ng negosyo. Ayan, si Sir Chester ng Bilis Benta. Ito nga ang bago nila ngayon dito sa Bilis Benta, ang kanilang reseller system. Sige sir, i-welcome mo mga ka-Best Finds natin na nag-aabang sa'yo. Ayan. Hello mga ka-Best Find na nagninegosyo, may existing product, may existing inventories, at naghahanap ng ways para dumami ang benta, bumilis ang cash flow mo, bumilis ang ikot ng inventory mo para tuloy-tuloy lang at volume ka and masustain mo yung business mo. Kung ikaw yan ngayon na nanonood dito sa aming Best Find, no? Salamat Best Find ha. Nabigyan nyo kami opportunity para maka-share po natin kung ano yung pwedeng maitulong natin with the Best Find community na pwede nating pabilisin, palakasin ang negosyo nyo using a reseller system. Alam niyo mga ka-Best Finds, finalo up ko sila Sir Chester kasi last time na nag-vlog tayo tungkol sa dropshipping, nabanggit mo na may mga suppliers ka na naglalagay ng mga stocks nila rito o kaya may warehouse sila pero yung mga dropshipper mo nagbibenta ng products nila. So ang nasa isip ko, paano ka papasok as supplier sa Bilis Benta? What we do here in Bilis Benta right now, we revolutionize the supply chain and distribution process po. Not everybody has the capacity and the capability to send their products to a fulfillment center like us here sa Bilis Benta Dropshipping. Understand that. So we need to solve the pain points of this merchants or this business owner. That's why ang ginawa po ni Bilis Benta, instead of you bringing the products to us, gumawa po kami ng system at yung system po namin ang lalapit po sa fulfillment o sa warehouse nyo or sa business nyo. Now, this system is you can be a dropshipping company also. The support of Bilis Benta is pwede kaming tumulong, magbigay sa inyo ng resellers or kayo na mismo ang humanap ng resellers. And the beauty of this is subscription-based business din po yung system namin. It means na hindi mo kailangan gumawa ng infrastructure or magkuha ng IT company or IT people to build a system. So, mahal po yun. Yeah. At pag na-build po yun, the question is, tatakbo ba ng maayos? This is already proven system. This is proven technology already. Now we've been doing it and now we're sharing it via subscription base. It's a yearly subscription na hindi mo na kailangan ipagawa sa isang IT company, IT developer. Sineshare na po namin sa inyo at hindi mo na kailangan i-maintain yan dahil kami na po ang mag-maintain, mag-update ng system na yun. Question ko muna talaga siguro sa mga business owner. Tingin nyo, pag dumami ang resellers nyo or may magtitinda ng produkto nyo, you will open your warehouse, your inventory to everyone. Even hindi mo kakilala at may access sila sa inventory mo at makakapagbenta po sila ng mga items nyo sa loob ng Lazada, Shopee, TikTok, at anywhere. Do you think lalaki po ba ang benta nyo? Of course. Yes. Oo. Let's go for entrepreneur versus employee. Okay, I'm not against any employee, but we all know we're paying the employee by their time. That's why may time in, time out sila. Yun yung trabaho ng isang empleyado. Pero pagka work mo ang isang entrepreneur, tulog ka na, sila nagtatrabaho pa rin kasi ganun sila, may drive at saka may passion to be successful kasi you're working with entrepreneurs. The good thing here is, ikaw, business owner ka, ang question mo dito is, ano naman yung nilabas ko dito? Siyempre, negosyo to, di ba?
Imagine mo, you have your existing resources. You did not hire extra people. You did not invest any another inventories. With your existing resources, that's inventory, capital on your inventory, existing manpower, and you just added a technology, yung system ng bilis benta, and open your warehouse to everyone na nakaayos na yung inventory system, warehouse management system, ordering system, wallet system na binild namin para anyone na gustong ibenta yung produkto nyo po is kaya na ma-access maski hindi kayo magkakilala. Okay, that's like virtually opening your warehouse. Yes. Same time is this. OFW yan. So, ibig sabihin, maski outside the Philippines, nasa Visayas siya, nasa Mindanao, nasa Luzon, nasa bundok, nasa beach, basta may internet, pwede nila ma-access virtually ang inventaryo nyo. Yun yung kailangan mo isipin kung nagninegosyo ka. Ano bang risk or another bang malaking investment po ba to? Actually, it's not because it's subscription-based lang. And technology is the one na na-create namin to do that for you. Ang hirap din naman, kunyari negosyante ka, may produkto ka, ikaw lahat ang nagpo-promote, ikaw lahat. Tapos makikita mo, ang konti lang ng reseller mo. Yeah. No? Pero dito sa system na to, reseller platform ng bilis benta, automated na siya. Ma-open lahat ng products nyo sa mga dropshippers nila. Yes. Ngayon, ilang dropshipper meron kayo, sir? Right now, more than 500 ang dropshipper natin. Wow! At lahat ng dropshipper na yon, potential nyo na mag-resell ng mga products Yes, nila. dropshipper have the choices na mag-dropship dun sa items nila. That's the support, okay? Pero if you want to look for your own resellers, pwede rin po. Pwede rin. Sila na, hindi na po dadaan sa amin. Okay. So, because the system is the one that you have full control on the system. As of the moment, there's no transaction fee, there's no commission ang kinukuha. This benta reseller system. Tatakbuhin mo yung system with your own rules, with everything, ikaw bahala doon. Basta ma-fulfill mo yung orders ng mga resellers mo or dropshipper mo pag meron pumasok na orders. Oh, so talagang possible na lumaki yung negosyo mo. Lalaki dapat ang negosyo mo kasi lalo pag makakuha ka, ang labanan na lang po dito is pag makakuha ka ng resellers or dropshipper na marunong magbenta, masipag, matyaga. Yes. Of course, wala na silang iisipin na capital sa inventory dahil ginawa mo na yun as a business owner. Ready na yung fulfillment center mo, ready na yung mga taong magbalot ng orders. All the dropshippers na papasok sa system mo, na didikit yung mga stores nila sa system mo, all they have to do is to market and to sell. Ang dami nang magpo-promote para sa'yo ng products Yes, mo. yes. Kasi usually kasi ang mga business owner, paano namin ibebenta sa mga resellers namin? Not all resellers has the capacity kasi mamuhunan. Kasi ang business model dito sa Pilipinas na nakikita ko is, bumili ka sa akin, magbuli ka at kunin mo sa wholesale price. Yes. The question is, not everybody have the capacity to have this capital na bumili sa'yo ng wholesale. At sila ang mag-iimbak. At sila ang magpapak pag may pumasok ng order. Kasi may mga trabaho po yan eh. May side hustle yan. Hindi naman full-time yan. Now, matatouch mo na po yung mga tao na ganito na skillful, magaling, marunong, masipag, nagsa-side hustle, may full-time business pero gusto mag-side hustle. Now, bubuksan mo na sa kanila lahat yun. At sila ang makakapag-access sa inventory mo. Okay. At ang magiging reseller mo, nationwide pa. Nationwide, yes. No, or even mga taga-abroad. Pwede. Pero ang tanong, sir, filter nyo ba anong products yung pwede kong ibenta? Kunyari, handicrafts yung product ko. Pwede ba ako mag-supplier sa bilis benta? Any products na hindi on-the-day delivery, kasi sa platform po tayo magbebenta, hindi ho yung perishable na pwede mo ipa-ship kay JNT, kay Ninja Van, those items, pwede yun. Pwede. Then, may limitation na siguro yung mga bulky items. Have to talk with us first pag sobrang bulky yung items mo. So, we have to consider also yung mga courier side naman. Kailangan nila kami kausapin. Okay, kasi nung binlog natin yung dropshipping nila, nakita nila na ang daming nagsusupply dito sa bilis benta. Yes. Ang daming nagtanong na negosyante, paano ba maging supplier? Yes. Bukod dun sa mga nagtanong, paano ba maging dropshipper? Ang dami rin supplier. Yes. At eto na nga yung system na ginawa ng bilis benta Yes. para sa inyo. Kasi darating ang point na hindi po namin kaya i-entertain lahat ng supplier. Kasi may limitation rin po yung warehouse namin. Pangalawa po, nagkakaroon po ng double handling. So, hindi po kami nagiging competitive. Example po tinanggap po namin lahat ng supplier dito sa bilis benta. We always check on the pass-on price to our resellers or dropshipper. Dahil may fees, nagbodega si supplier, magbobodega kami dito, mag-i-inbound kami, nag-inbound din siya, mag-i-storage siya. So, doble ang bayad lahat ng nangyayari. So, ngayon, pag binasa namin sa resellers, hindi nagiging competitive si resellers price. Kasi, ang dami ng fees na incur. That's why, nakita namin, we have to solve this. Kailangan natin maging competitive tayo on the platform sa Lazada, Shopee, TikTok. That's why, sabi namin, let's create a system and bring the system to the business owner's place. And let the resellers connect to their warehouse. Hindi nyo na kailangan dalhin yung produkto dito physically sa warehouse
warehouse namin dito sa Valenzuela. Pwede nyo na rin i-announce na we are also a dropshipping business. We are welcoming resellers, dropshipper who wants to dropship our product. Sige, excited na ba kayo? Ayan na. Even small or big na entrepreneurs pwedeng mag-join dito. Yes, kasi yung small is papalaki natin. Basta ready siya, prepare siya to lumaki. Kasi syempre, ma-accept ka ng resellers tapos wala ka palang puhunan sa inventory. Magagalit yung resellers mo. So, yet also to be prepared. Hindi ibig sabihin na, gandang business model to, game ako, tas ang capital mo lang pala maliit. Paano pag pinasukan ka ng orders at wala ka palang stocks? Diba? Ano sasabihin sa'yo ng mga resellers mo? Naglolokohan ba tayo dito? Wala diba? Kasi mga katrabaho mo dito, negosyante rin. Gusto magnegosyo, naka-business mindset sila, tapos wala ka palang puhunan sa inventaryo, hindi kayo magkakasundo niyan. Instead na magkaroon ka ng business partners sa pagbebenta ng produkto mo, magiging kaaway mo yan, di ba? Kasi hindi ka ready. Dito, kailangan prepared ka ng palakihin yung negosyo. Yeah, prepared ka, may fans ka. Kasi ano na to, you're opening yourself to resellers. Tama. Gusto na nilang maging supplier. Gusto nila yung concept na dumami yung kanilang reseller. Saan sila magre-register? Anong gagawin nila? Okay, number one is you have to go to our Facebook page, Bilis Benta Partner. You can inquire there that you want to be a supplier. Or you can go to our website, then kami supplier button pala doon, you can fill up there. Tatawagan namin kayo na explain namin sa inyo kung how does the reselling platform, reselling system works for your business. Para mas maging clear po tayo. This is just a subscription. So minimum 1 year po kasi magpapasok po tayo ng mga resellers. At ang resellers po kasi natin, 1 year din po sila na makikipagnegosyo sa iyo. Yun po yung parang kontrata po. Hindi po pwede to 1 month trial ko lang. Hindi po ganun po yun. Kasi ikaw po ang magiging supplier nila. So kailangan po seryoso, ready ka, meron kang tagabalot, meron kang inventaryo. Pag wala ka pa doon sa level, hindi para sa iyo tong video na to. Kasi magsasayang lang po kayo ng oras at mahirapan lang po kayo. So nandito po tayo to solve problem and to give solutions po. Gusto natin kausapin dito is yung mga business owner Na talaga. na meron na inventory, nahirapan na or ayaw na mag-invest. Kasi usually ang business owner po kasi kung gusto nila lumaki sa e-commerce or sa Lazada, Shopee, TikTok is nag-hire sila ng more skillful na e-commerce associate para i-run yung business nila. Nag-hire sila ng more affiliates, influencer, marketing, naglalagay sila ng ads. Those are added operation expense for them. If you choose to have a reseller system, you give all those challenges to the entrepreneurs. Actually, it's a win-win. Kasi ang ginawa mo lang is kunin mo lang yung system para ma-open mo sa mga entrepreneurs yung gusto magbenta ng items mo. At sila na ang pa-market mo, sila na ang papa-ads mo, sila na magbebenta niyan, sila na maghanap ng affiliate, sila na hanap ng live seller. At ikaw is mag-focus ka sa capital sa inventory mo, pagbabalot, which is yun yung core mo. Kasi produkto mo na yun, alam mo na sino-source mo, may relationship ka na sa supplier mo. All you have to do is palakihin lang yung assortment, paggandahin, maging price competitive every time dahil may resellers ka naka-back up sa'yo na magtitinda ng produkto mo. On the reseller side is subscription-based din sila. Ibig sabihin, maliit lang yung startup nila para makapag-resell sila ng items mo. We encourage the business owner also to charge, not to give it for free. Kasi pag nagbigay po tayo ng libre sa mga resellers natin, expect walang mangyayari po kasi wala akong value. Hindi po sila magsisipag mag-return of investment. That's why gusto natin may minimal fee po sila para makapagbenta. Maraming against sa akin dito. Naririnig ko yun. Nakikita ko sa comment yun. Pero in reality po kasi, maski po ako bigyan nyo po ako ng libre, nawawala pong value. Ganun po kasi ang behavior po. Diba? Pero pag alam mo na meron kang babawi na puhunan, meron ka nakaset po ka na magbigay ng oras, magbigay ng aral, intindi at effort para mabawi mo yung pinapuhunan mo at tatrabahuin mo. Yun po yung concept. Sabi nga kung wala kang tinanim, wala kang aanihin. Pag binigay mo ng libre, aasa lang ng aasa. So pag wala kang kinatatakutan na mawawala sa'yo, wala lang. Yes. That's why nga, hindi ako pabor doon sa nagbibigay ng gobyerno po natin, namimigay lang ng pera, ayuda. Kasi umaasa lang. Magiging tamad lang. Totoo, yung nagiging ganun po. Hindi po ganun ang prinsipyo lalo sa Biblia na pagbigay ka, turuan mo paano mangisda. So ito na po yun. No? Na sa minimal na fee is makapagsimulan sila ng isang negosyo. Yun po yung prinsipyo ko po. Magalit na po kayo sa akin o hindi. Pero yun po ang nakikita ko pong tama po. Maganda pala rito, Sir Chester. Kunyari, negosyante ka. So, ang magre-resell din ng mga products mo, mga negosyante, mind na rin yan. Yes. Opo. That's why naghingi po tayo ng kunting, tinatag natin subscription fee. Para meron silang involvement din po na nilabas, hindi ho libre. Para trabahuin po nila. Kaya dito sa Pilipinas o sa mundo, na makapagnegosyo ka na subscription base. So, minsan, parang sinasabi na iba, too good to be true. But the business model is this way because it's shared
inventory, shared resources using a technology na nagagawa. That's why nagagawa po natin to. That's why yung too good to be true, it's happening already. Ito po natin i-disrupt, di ba? Dati wala ko naniniwala sa electrical vehicle, sa EV, di ba? Dati yung internet, pinagtatawanan. Dati yung smartphone, hindi naniniwala. So, ATM. Di ba? ATM. It's disrupting. Sapa na lang, yung CD business, wala na yan. Yung telephone business, wala na rin po. So, nadi-disrupt po. Pag tinignan po natin itong business, we can disrupt the supply chain and value chain. Okay? Kasi, mga business, hindi mo kailangan mag-imbak na. Hindi mo na kailangan dalawa, tatlo kayo nag-iimbak-imbak. Pwede na nila access yung mga inventory virtually through online selling. This is advanced, mas high-tech, and mas efficient and effective. Kasi ang nangyari po, ang dami pong kapitalista, wholesaler 1, wholesaler 2, hanggang bumaba. Mahal na yung produkto, di ba? Isa na lang maging kapitalista, tapos tumasa, may access, and makapagbenta. Baka may iba maiinis sa ginagawa namin, pero this is how I think can work more better for the ordinary people who, at saka lalo sa mga Gen Zs. Siyempre, estudyante pa lang, kakagraduate pa lang yan, sisimula pa lang sila sa buhay nila. And wala silang options. Ang options po nila is mag-buy and sell, papasok lang ng trabaho, kahirap-hirap pa humanap ng trabaho ngayon, di ba? They are really serious. Makakahanap yan ng resources. Subscription business lang to for the resellers. Then si supplier, ikaw naman, business owner, you maximize. Nile-leverage ka nila, ikaw naman, nile-leverage mo rin yung skills, yung time ng mga resellers mo. Yung system mo, for example, magkakaroon ka ng ibang reseller, papasok na lang sa'yo, automated na, di ba, automated sir? to. So, pag pumasok yung order, may web store, baga, yeah. na makikita nila so na may this is what order. happens. You have a reselling platform. We give you a web store and a wallet system. The web store, you upload the items there. Madali lang. Actually, you just upload it on your Lazada store. Let the system copy from your Lazada store. Ganun. I-link mo na lang. Ika-copy na lang ng system. So, once na-copy na, pwede ka rin gumawa ng Shopee and TikTok, kakopy na lang po yun. So, once kinopy na, visible na. Nandun na rin yung cost price mo. Now, may pumasok sa yung reseller na magbebenta ng produkto mo. They would be able to see your web store. All that they have to do is they would have their own. All your resellers will comply on DTI and BIR and create their own bank and create their own Lazada, Shopee, and TikTok store. Hindi mo na po problemahin. Hindi mo na problemahin yun kasi yan na yung batas natin right now. So, legit tayo. We follow the Philippine rules and regulation when it's opening in a business. All you have to do is you're on the background supplying to them your inventories and giving your service to fulfill, pick up, and serve the orders of all your resellers. Ibig sabihin po is may wallet system po tayo. Ganyan, ang question siguro ng mga business owner, paano ko babayaran ito? Hindi ko makilala mga resellers na to. Ilang businessman, alam ko po, gusto natin, alam natin lahat ng risk na papasukan natin. So, risk of payment ang pinaka-importante. Paano bayaran ito? Yan lagi tanong sa akin, paano bayaran ito? This business model is very, very friendly because to all the suppliers, it's all paid upfront. Bayad ka na bago pumasok ang order. Okay? So, hawak mo na yung pera. Ibig sabihin, yung wallet system, all your resellers are required to top up. Maglalagay sila ng pera sa wallet system. So, magde-deposit sila sa'yo through GCash or online banking. The good thing dito is yung minimum requirements mo, it's up to you. Kung gusto ng resellers na 500, 200, 1,000, 2,000, it's up to your rules. Naglagay siya, sabihin natin, ng 1,000 pesos. Pag live na yan sa Lazada niya or sa Shopee or sa TikTok, may pumasok na order, yung wallet system po na binigay po natin is meron kang control dyan. Makikita na po, automated po. Papasok yung order, susulatin ng system kung ano yung order pumasok. Auto-deduct siya doon sa 1,000 pesos na nilagay mong fund doon sa wallet system. Pag naubos na yung fund at may pumasok na order, sasabihin ng system, insufficient fund. Di po papasok yung order sa system mo. Safe ka kasi hindi mo makikita yung order kasi yung system haharagin niya yung order dahil insufficient fund na. So, hindi ka matatakot. At pag na-cancel ang order, hindi mo kasalanan kasi alam ng resellers mo na wala siyang laman. That's why na-cancel yung order. So, ikaw as a reseller, dapat meron ka ring responsibility na syempre lagyan mo ng pondo yung wallet mo. Question ko sa inyo, dahil sa isang system lang, doon nadagdagan ng order mo. Pati mo, di ba, pabor sa'yo? Pabor yun. Ano naman yung system na yan? Di ba? Baka ikaw lang kumita, Sir Chester. Ang system po namin is magugulat po kayo. Wala pa pong 10,000 a month. Ano ba? Pwede ka na tumanggap na resellers. Wala pang 10,000 pesos a month. Pwede ka nang mag-open sa mas maraming resellers. Kasi ang isa pa, parang kayo na rin nagpo-promote ng store nila, di ba? Yeah, we can help them to promote para makakuha tayo ng resellers. That's our assistance. Pero wala kaming guarantee. Kasi we given the freedom of the dropshipper kung sinong stores ang gusto nila. Na sa business po, yun po lagi hinahanap nila. Sino yung supplier ko? Matibay ba to? Maganda ba presyo? Maganda ba presyo nito? Kikita ba ako? Kung mapakita natin at ma-prove
natin sa mga resellers natin, hindi po kayo bibitawan ng resellers nyo. Kasi sa business model natin na subscription based, wala silang reason para bitawan ka. Kasi bumenta sila ng produkto nyo, 1 million, ang binayad lang nila sa inyo is yung subscription based. Ikaw naman, di ba, as a business owner, pabor ba sa'yo yun? Of course, kasi hindi ka naman nagdagdag ng IT guy, hindi ka nagdagdag ng marketing guy. All you have to do is to ikot na lang ng ikot ng inventaryo mo. Katulog yung platform namin, yung resellers, sa paglaki ng negosyo mo. Para mag-level up. Yes, so that's the beauty of that. And the beauty of this also is sa Bilis Benta, if you have to do this with us, kami lang meron nito sa buong Pilipinas. We take care. Kasama kayo sa training. Kasama namin yung training yung mga resellers nyo. Kasi ang goal po namin dito is lumaki yung negosyo mo as a supplier. We provide the system. Okay? The system includes order management system. Hanggang nakakailanganin mo na yung warehouse management system dahil malaki na yung negosyo mo. Kung malaki na yung negosyo mo at wala kang system, sasabog ka. Pag sumabog ka, mali-mali na orders mo, tendency niyan, babagsak yung mga stores na nakadikit sa'yo. It's all automated, it's all QC. Kasi nakikita ko maraming sellers right now, gumagamit ng system, pero ginagawa lang nila sa system is pamprint lang ng airway bill. Hindi po tama yun. Sorry po sa mga system provider, bubusina lang po ako. Marami po system provider po. Ginawa lang po nila is binenta ng system provider para mag-print ng airway bill. Hindi po ganun yun. Kami po is, we would guide you, we will make sure na yung binili mo, kasi parang sasakyan po yan. Bumili ka ng sasakyan. Hindi mo tinuruan humawak ng sasakyan dyan. Tinuruan mo lang bumusina. Parang ganun ang nangyari sa mga online seller ngayon. Meron silang system. Pag tinanong na po namin yung mga detalye na yan, hindi na, bumili ka ng sasakyan para gamitin lang yung busina pala. Pinapang-print lang ng airway bill. Sa amin po, we have a system, kompleto po yan. From warehouse to inventory management. And the plus of the Bilis Benta is will give you more sales. Yun yung pinaka-ano. Kasi at the end of the day, as a business owner, tatanungin mo, paano ba kumita ng mas maraming pera? Nandito na si Bilis Benta. Dropshipping company ka na. This is another knowledge for the business owners talaga. Yes. Open mo naman sa mga resellers na. May access sa'yo. Wallet system paid upfront sa'yo. Maging dropshipping channel ka na. Maging dropshipping channel ka na. Good ba yun? No commission, no transaction fee. Ang sinisingil pa namin as of the moment. Why? We want you to go first, see the value, and para makita nyo po na, wow, this makes sense and this is magic for both of you as a supplier and as for the resellers. So, sinabi mo kanina, sir, this is a subscription base para sa mga suppliers. Sigurado ba nakikita sila? Paano yung ROI na tinatawag? Two ways of revenues on the system. Number one is, sabi ko kanina, less than 100,000. It differs po kasi ito sa numbers of resellers na pwede mag-connect. Let's give an example figure lang. Magbibigay lang example. Kasi sabi ko more than less than 100,000 a year lang siya. So that's almost 8,000 a month. So with that, you have 5 resellers. You can connect 5 resellers. Each of your resellers can connect 3 stores. So Lazada, Shopee, TikTok. Kasi may isang compliance na siya. Government compliance. So maximize na natin. Pwede mo siya pabukas ng isang Lazada, isang Shopee, or isang TikTok para maximize na yung compliance siya. Kasi nagbabayad na rin ng 2.5 yan doon sa bookkeeper niya every month para ma-maximize na. Okay. So right now, 5 resellers, 15 stores kung pwede mong buksan para sa kanya. Doon sa 5 resellers. First is revenue. Sabi ko kanina, huwag ibigay ng libre. Kasi pag binigay mo ng libre, hindi gagalaw po yan. Kung gumalaw yan, baka sa isang taon, isang beses lang gumalaw yan. You can earn through a subscription. Mag-charge ka ng subscription. So sabi natin, 8,000 for the 5 resellers. Magkano gusto mong i-charge sa kanya? Sabi nga, 1, 2, bawi mo na kagad yung system pag 1 year ang nagano yan. So wala ka nilabas na pera para sa system. So hindi ho gastos. Kung gusto mo taasan yung subscription mo, gawin mo 2,000. 2,000 times 5 a month, that's 10,000. Tumubo ka pa. Tumubo ka na. Kasi 8,000 yung monthly mo. So may 2,000 ka every month. So it depends on you. Second revenue is the product, which is yun yung main goal natin. Na bumilis yung takbo, benta ng produkto natin. Kasi every product we sell to our dropshipper or to the resellers, meron kang patong doon. Parang dumami na yung ahente mo virtually. Bibilis yung negosyo mo. 2 ways of earnings doon. Subscription and doon sa pag-move ng products mo ng mga resellers. Yeah. But it takes time because all your resellers starts in the zero. O kasi minsan, kala na nag-business kasi meron mga pumapasok po sa amin, mag-avail na reselling platform, kagaling sa traditional business. Kala nila pag nagbukas yung tindahan ng online, pasok agad ang benta. Hindi po ganun kasi binibuild po, ine-edit pa po yan, so it takes time. Pero once the momentum starts kicking, sales starts coming, expect mo every month, the graph is growing up kasi sales is keep on coming na. And ikaw mismo, magsasabi sa amin, dagdag na ako ng dagdag ng resellers kasi nakita mo na kaya mo palang magpalaki ng negosyo mo, palaki ng benta mo using the resellers. Marami kasi yung offline businesses right now na sila yung medyo malalaking capital na nila sa existing business nila pero hindi sila marunong magpatakbo ng online business nila. Number 2, dahil hindi sila marunong magpatakbo ng online business nila, ayaw nila mag-hire. Kasi sabi nila, baka lukuhin lang kami nito mga to. Kasi mga bata, matanda na ako, hindi ko na alam. Gumawa ka na lang ng reseller system, let them sell for you, but make sure kaya mo i-fulfill yung order. Doon na lang, tuturuan namin kayo, hindi mo kailangan ng skills doon. Nang masyadong skillful na tao na magbalot. Isang tao lang para mag-control
ng system para makunin yung orders at kukuha ka na ng mga packers. This is the sample. You partner with Bilis Benta. Ito yung assistance po namin. These are all warehouse partner po namin. Wala po yung mga items dito sa fulfillment center namin sa Valenzuela. They have their own warehouse. Let's say, let's go to Fast Track. So Fast Track, makikita nyo ang paninda po niya, motorcycle parts and accessories. So when you click this store, you will be able to see the items. Example, si Fast Track po. Bodega ni Fast Track ata sa Valenzuela rin po to. Pero hindi ko alam exact address ko na saan po. So hindi ko pa siya napuntahan. Puntahan kita one day. 40 pesos po tong terminal socket. 35 pesos tong terminal socket. So makikita nyo, marami siyang produkto. Air filter ng Raider, 85 pesos. Ito po yung mga items na pwede mong ibenta. At ito po yung pass-on price ng supplier na to. So right now, to supplier na to, example, nagkaroon siya ng mga resellers niya. At nakabenta po ng Apido Ignition Coil Universal na 180. Yung 180 po as a reseller, kayo po bahala kung magkano gusto nyo ipatong sa presyo na to. Example, you decided to sell it at 300 pesos. Oh, ganun ang bentahan niya. Okay, ganyan bentahan nito. 300 pesos. So, ibig sabihin yung cost mo, 180. I-minus mo po yung platform fee. Siya, kikita po si Lazada, Shopee, tsaka si TikTok. Sabihin na po natin, altasan na po natin ng 20%, yung 300. So, 60 pesos. So, natira po sa'yo 240. 240 minus 180. 60 pesos. So, kada item na nabenta mo to, you have 60 pesos. Question. Oh, as a supplier, may nakabenta sa'yo nito using the system lang, less than 10,000 pesos a month. Pabor ba sa'yo? Paano pag dami-daming item, di ba? Bawi ka kaagad. Para ka nag-wholesale na. Para ka nag-wholesale, para ka nag-flash sale everyday. All you have to do is to pack the orders and kukunin po yan ng mga logistic partner ng Lazada, Shopee, TikTok and babayaran na po sila sa bank. Tandaan nyo, may wallet system po tayo. Paid upfront po lahat ng orders po niyan. So automatic, ikaw po is may benta ka na po kaagad. Galing, di ba? Para lang palang nag-walk-in din sila sa bodega mo or sa store mo, no? Yes. So, pero binigyan po natin yung convenience. In our life right now, ang habol po kasi natin convenience. Sa'yo, hindi mo na siya harapin araw-araw. Hindi mo na siya sasagutin yung text niya araw-araw kasi meron na po tayong automation at saka integration. That's why may technology na po tayong gamit. So, pag marunong ka at naririnig mo to, this will make sense to you. No-brainer to dapat. At saka, hindi mo i-inbox to. Paano pag hindi ka marunong magbenta nito? Di nasa loob lang ng bahay mo to. Diba? Let the supplier store this product and you just sell it. Kasi ganun din naman makukuha mo. Sige, pumunta ka ng Quiapo. O, diba? Punta ka dyan sa Caloocan. Sabihin natin, diba? O, nakuha mo ng 165 o 175 na masahe ka, araw-araw pupunta ka doon. Di ganun din, nagmerenda ka pa. Di dito ka nakumuha. Kuha mo ng 165 pero kuha ka dapat 20. Kuha ka ng 20. Tapos mag-i-imbak ka. Yes. Yung 165 mo, sabihin natin, kumuha ka ng 20, di magkano yun? 3,500 pesos yun na puhunan mo. Sabihin natin, bumilis na benta, 10. Natirang ka ng 10. Anong gagawin mo dun sa 10? Di ba? Nga. Antay mo. Paano pang hindi mo talaga nabenta? Di talo ka. Hindi ka kumita. Dito sa negosyo na to, wala kang inimbak. Bakit hindi ka kikita kung nagtrabaho ka? Pero may kapalit na trabaho po to. Hindi to basta-basta na walang trabaho na magpo-post-post ka lang. Hindi ko ganun ang Lazada, Shopee, TikTok. Kasi yun ang maraming pagkakabali ng mga pumapasok sa Lazada, Shopee, TikTok. Kala nila mag-post lang, makakabenta na po. Hindi po ganun yun. That's why meron po kaming training sa mga resellers po namin. That's why pasok kayo kay Bilis Benta para masuportahan namin kayo. Kasi ang mga train lang po namin are Bilis Benta Dropshipper. Kasama na po yun sa subscription. Libre po kasi yun. Okay. At eto namang si reseller, etong si supplier, kahit na hindi niya nakakailangan mag-estima ng mga buyers. No? Wala na. Kasi dito na siya. Itong supplier na to, grabe to. Tingnan mo na, may carburetor, di ba? Yes. Di ba? Mag-stock ka ba ng carburetor kung ikaw isang online seller? At ilang i-stock mo? Baka siya, nag-stock na siya ng 200 pieces o 50 pieces yan. Possible tong supplier na to kasi supplier na to ng mga motor accessories at saka wholesaler na to. Ikaw, di ba, as a supplier, sa'yo, inventory mo na to na natutulog sa warehouse mo eh. Naghihintay ka lang ng customer. Ngayon, kumuha ka ng reseller system, ano mangyayari sa'yo? Pinuksan mo yung buong inventory mo, buong warehouse mo para ma-access ng mga resellers at makabenta ng mga items mo. Yung tinatawag kong magic dyan, ikaw nag-iisip na paano mo papalaki kasi karamihan ngayon, negosyo, pinapaliit nila dahil mahina daw ang benta. Naghanap po kayo, pag nanonood po kayo ng Best Find, tingnan nyo na po, ito po yung technology na bibigay po natin. So, ito po yung nakikita ng mga resellers, hindi po buyer. Hindi po pupunta dito para bumili ang buyer. Hindi po tayo B2C, business to consumer. B2B po tayo. Only the resellers nyo at dropshipper nyo lang ang may access dito. At hindi so sila bibili sa inyo. Ididikit po nila ang Lazada, Shopee, TikTok store nila dito sa system para ma-access nila sa inventory nila sa Lazada, Shopee, TikTok, all your items here. And question, paano naman itong mga items na to? Paano i-edit ko? Pag binuksan po natin to, parang ganito po, we suggest na magbigay ng other pictures pa si supplier. Okay? Para magamit at malagyan ng frame to, may editing tools po kami sa system namin para sa mga resellers nyo rin po. So mag-edit po sila, put their logo, put their frame para
maging unique po yung listing nila sa platform. Ganun po kaganda po yan. So, meron siyang dropship price, 60 pesos po. So, stocks dito, 300 pieces. Chain adjuster ng TMX 155 yan, may 300 pieces si supplier. Isang item pa lang po yan. So, huwag kayo manghinayang o manghina kung mahina ang benta kasi nandito si Bilis Benta. So, tingnan nyo ang daming awards ng Bilis Benta sa tagal nila sa market. Na-explain na ni Sir kung kayo ay supplier, kung paano kayo ma-join dun sa kanilang reseller platform. Sir, isa sa mga challenges ng mga supplier, paano pag may return refund? Hindi ko maiiwasan ng return and refund sa online selling or sa Lazada, Shopee, TikTok. Part of the business. But we have provided the solution for that. Ano po dyan? Dahil paid upfront po yan, two ways po yan. The return can go to your own warehouse or the return can go to your dropshipper's address. It depends on the settings na ginawa po natin sa store. Now, pag may bumalik po, you have to communicate. Kasi makikita naman sa system na may bumabalik. So right now, dahil bayad na po yan, it's either on the wallet system. Diba kanina binanggit ko may wallet system para paid upfront lahat ng orders. Doon mo pwede ibalik kung natanggap mo na yung item. Example, sa warehouse mo bumalik ka sa supplier yung item, kusa mo na lang ibalik yung pera sa wallet system. Pag si sellers naman, bumalik yung item sa kanyang bahay, mag-usap po kayo kasi meron kayong private chat room. Gawa kayo ng Viber group, nandun din kami sa loob para part kami ng accountability nyo. Pag bumalik po yung item, pwede po ipag-grab. Usap po kayo, ipapagrab ko na lang dyan para maibalik mo sa bodega mo at ibalik mo na lang yung pera sa wallet system. So, okay pa rin pala. Okay pa rin. So, wala akong talo dito. Everybody win-win po talaga. So, mag-uusap naman kayo. Usually po kasi, yung resellers first, parang business partner mo, hinte mo yan. So, dapat meron kang private group chat, binomotivate mo rin siya, binibigyan mo rin siya incentive. So, ayan mga ka-best finds, sana marami kayo natutunan dito, lalo na yung mga ka-best finds natin dyan, na may mga produkto nga kayo pero hirap kayong maghanap ng resellers at palakihin pa yung negosyo nyo. Ito, fully automated na, meron pang assistance from Bilis Benta Reseller Platform. Yes, so sa mga gustong pumasok sa business ng online, or nasa online business ka na or e-commerce business na sa Lazada, Shopee, TikTok ka na, and gusto mo nang i-make it public. Ibig sabihin public, open mo na to everyone yung warehouse mo virtually using a technology or a system. Nandito na po yun ngayon sa Pilipinas. Yes. Through Bilis Benta. This is already proven, tested, and running, and may successful na po. Successfuls. Kasi marami na po. Marami na po sila. So, this is already working. Hindi po namin kayo gagawing guinea pig po, ita-trial po. Gumagana na po to. So, all you have to do is to open your mind. Okay, as a business, yes, alam ko kasi ang mga business person is very skeptic yan. Which is okay lang. Investigative. It's okay lang. Kasi meron na kaming proven dito. Nagagawa na po namin. You can visit us. You can book a demo. Siguro, you can book a demo. The goal is for you to understand. We need to talk. Okay? Para mas maintindihan mo, magde-demo kami how the system works. Para mas maintindihan mo. And makita mo naman, it's win-win. Okay? So, this is the best way to start mas magsipag pa to build your business because meron ng technology to guide you and to help you. Sa mga ka-best finds, iwasan nyo man ang online. Ito na talaga. Yan, pa-AI na tayo. Actually, hindi mo naman bibitawan yung traditional business mo. Kailangan mo dagdagan lang. Kasi hindi mo masabi eventually, sabihin natin, yung traditional business mo right now, 80% of your revenue galing sa traditional business mo, 20% lang yung e-commerce mo. Darating ang time kasi is dahil yung mga bata po, mas younger generation are more mobile savvy, smartphone savvy, ang behavior po nila is they would prefer suppliers or mabibila nila na nasa loob ng digital na para hassle-free, convenience. Yung nag-iisip ka pa rin na kung papasok ka ba, nandito naman kami to help you, to guide you, makukuha mo yung market share mo. Magda-divert ka in a very minimal cost. Yan na lagi tanong sa akin ng mga kausap ko eh. Ang mahal naman yan, di ba? Hindi ko, kausapin niyo po ako. Ang sabihin ko po sa inyo, hindi yung mahal. Kayang-kaya po ng bulsa. At pag may nababalitaan kayong katulad nito, i-take advantage nyo, tingnan nyo, i-test nyo, baka ito na rin yung hinihintay nyo. Tama po. Okay, lalo na in a modern world like now, na sobrang techy na talaga lahat ng tao. So, thank you very much for watching mga ka-best finds. I hope you like our video at meron na naman kayo natutunan. Scale up your business, book a demo with Bilis Benta Reselling Platform. Lahat ng link nila, i-share na lang sa description and sa comment section para legit po na website ang mapuntahan nyo. Kukontakin nila kayo basta once na mag-register lang kayo doon. Pumasok kayo sa website, sila na ang kukontak sa inyo. Please don't forget to like, share, and please don't forget to subscribe and hit the notification bell para lagi po kayo updated pag may mga best finds tayo katulad nito. And we'll see you again next vlog ka best finds. God bless!